hapon mga kabutingting. Mayroon na naman tayong tanggap na ampli oh. Ang tatak nito ay ayan oh, HP Mega Pro 733BT EB. Okay mga kabutingting, naka-plug in na siya oh. Switch on natin. Okay, naka-auxiliary siya mga kabutingting at naka-volume na rin. Pero wala siyang tunog. Nakakabit na rin po yung speaker niya rito. Meron na siyang speaker, naka-input na rin siya ng out ng RCA. Wala po siyang tunog mga kabutingting. Made in China siya mga kabutingting oh. Maliwanag pa sa sikat ng buwan. Made in China siya. Okay, buksan ko muna mga kabutingting. Mga kabutingting, ito na. I-on natin ulit no. Voltage measurement tayo. Ito. Titistingin natin yung fuse kung buo. Yun. Kita nyo mga kabutingting, negative 47. Lipat tayo sa kabila. Negative 47 pa rin. So meaning buo ang fuse na yan. Isa pa. Positive 49. Lilipat sa kabila. Positive 49. So meaning mga kabutingting, buo yung fuse, dalawa. So, walang issue sa kanyang mga transistor. Kasi kung may issue dito sa ating mga transistor, maaari itong sisibakin yung fuse. Kaya mga kabutingting, wala tayong problema sa fuse. Ngayon, gagawin natin, i-switch off natin ulit yung kanyang power. Pagka-switch off mga kabutingting ulit ng kanyang power, aabang tayo dito sa kanyang relay. Ayan mga kabutingting, aabangan natin yung kanyang relay kung papalo ba yung kanyang relay. Kasi hindi siya tumutunog. Kailangan pumalo siya. Kasi pag hindi siya pumalo, ibig sabihin, ando doon ang issue. Okay? Isi-switch on ko ha. Yun, nag-on na siya. Pagmasdan natin maigi kung yung kanyang relay ay papalo. Mga kabutingting, hindi pumalo yung relay. Meaning, kaya wala siyang sounds, wala siyang lumalabas na output dahil yung relay niya naka-off lang, hindi gumagana. Dapat lumalagatik po yan. Ganito lang next step na gagawin natin. Kapag mga kabutingting, para malaman natin na ang relay lang talaga ang may problema ng ating ampli, dito sa mga transistor niya, walang issue. Kasi buo naman ang fuse. Para malaman natin na yung ating ampli ay buo, yung isang speaker connection natin, ito mga kabutingting, isang speaker connection natin ay ating itatouch dito sa kung makikita nyo mga kabutingting, mayroon tayong coil dito. Ito mga kabutingting, may coil tayo. Yang coil na yan, pag tinatouch mo tong isang linya ng speaker, kung walang ibang issue, tutunog yan. Kaso lang hindi natin sa matatouch kasi nakadamit pa ito. So ang continuing connection yan dito sa kabutingting. Itatouch ko ha. Kapag tinatouch ko dito, kapag tumunog yan mga kabutingting, meaning yung problema niya sa relay. Okay? Nakita nyo mga kabutingting, tumunog? So okay lang kanya. Okay yung kanyang amplifier. So, sarili lang may problema. Ngayon, ma-prove natin na yung kabilang channel gumagana. Lilipat tayo sa kabila. Sa kabila, kung dito sa may kabilang dulo, sa dulo tayo nagtatouch ng speaker, sa dulo, ganun din. Tatouch din tayo dito sa may dulo. Dulong resistor. Kapag dito mga kabutingting tumunog yan, ibig sabihin, okay yung kanyang amplifier. Walang sabit, walang problema. Tatouch ko ha. Nakita nyo lang mga kabutingting, tumutunog siya. So meaning wala na dito sa ang problema niya. Wala na dito sa ang issue niya. Ang issue niya mga kabutingting nasa relay. Kaya yung relay ang ito-troubleshoot natin kung bakit ayaw niyang pumalo. Maaring sira o maaring hindi siya nagkakaroon ng supply. Babaklasin muna natin kabutingting at malaman natin kung ano talaga ang problema, bakit hindi pumalo ito. Papaliwanag at sasabihin ko na lang mamaya kung ano ang natuklasan ko bago tayo magtapos ng video. Mga kabutingting, ito
ito yung pinakasira niya, oh, mga kabutingting, oh, yung IC. Ang trabaho ng IC na ito, mga kabutingting, ay yun yung magsusupply ng negative supply para yung relay natin, mga kabutingting, ay papalo. Ang problema, wala akong stock ng IC na ito. Ngayon, ang may-ari, gusto niya na magawa agad yung kanyang ampli dahil birthday niya pala. Eh, ang sabi ko, wala akong stock ng IC. Eh, ang sabi niya, gawan mo ng paraan na mapatulog mo muna. Kahit pagkatapos ng birthday ko, ay ibalik ko na lang dito. Kaya mga kabutingting, ang ginawa ko, tinanggal ko itong IC, minodify ko ang negative supply ng relay. Dahil ang ating relay, mga kabutingting, ay 24 volts. 24 volts siya, mga kabutingting, oh. Kung makita nyo, 24 volts. Ngayon, mayroon siyang positive supply. Ang kaso, gawa ng yung IC na ito sira, hindi siya nagpo-produce ng negative supply, kaya hindi pumapalo yung relay. Ang ginawa ko, minodify ko na lang muna para magkaroon siya ng supply na relay. Para yung relay pumalo, at kapag pumalo na yung relay, ay mayroon na siyang malinaw at tutunog na siya. Ayan na, mga kabutingting, oh. Nakita niyo, mga kabutingting? Nakita niyo, mga kabutingting, gumagana na siya. Minodify ko na lang muna. Ayan, ino-off ko, mga kabutingting, ha. I-on ko. I-on ko siya. Yan. Yan. Ganyan lang muna, mga kabutingting, ang ginawa ko para magamit lang muna ng ating customer ang ampli na ito. Gawa ng gagamitin niya, eh wala tayong available na IC, ibabalik na lang. Tabayanan niyo na lang, mga kabutingting, sa susunod na vlog natin kung paano natin to matapos at malagyan natin siya ng IC para hindi na siya modify. Kumbaga sa gagana yung original niya na function ng relay. Okay, hanggang dito na lamang, mga kabutingting, at kung mayroon magkaing kunting natutunan sa aking paggawa, ay don't forget to subscribe, like and share, at marami pang nakakaalam ng ganitong klaseng trouble na kung wala tayong available na IC, ay pwede na i-modify na lang muna natin para kahit paano magagamit muna. Safe naman sa, mga kabutingting, kasi may nilagay naman akong mga dalawang transistor na maliliit. Sa ilalim ko na nilagay, plus nilagyan ko pa siya ng resistor in case na magkaka-issue yung supply na nilagay natin, yung nilagay ko lang na transistor at saka resistor ang madadamage. Okay lang siya, mga kabutingting, may sounds na. At kamay mo'y kung saan napupunta. Aalala ko minsan. Papatayin ko, oh. Ngayon, ang kaanuhan lang nito, mga kabutingting, pag ino-on mo, ayan na siya, oh. Aalala ko minsan. Safety naman siya, mga kabutingting, wala naman siyang problema dahil ang kanyang ampli, ayan na, mga kabutingting, power on ko, oh. Yun. Safety naman siya, gawa ng mayroon naman akong may kinabit naman akong resistor, transistor doon sa ilalim ko na nilagay, mga kabutingting, para mas madali kong gawin kapag ibinalik ito ng customer. Nasa kanya kung ibabalik niya, pero pag hindi niya binalik, eh ganito na talaga ito. Eh maganda rin naman ang function niya. Magana naman lang. Okay na, mga kabutingting, at kung nagustuhan nyo man ang aking gawa, don't forget to like, share, at don't forget din sa subscribe. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kabutingting. Kukuhain ang ampli nito. Ayun na po yung may-ari, oh. Nakaantay na po sa atin at mayroong handaan sa kanila. Tamlad, laging nalalambot, parang natagulay.